Isang magandang araw sa ating mga ka-agri. Ngayong araw po ay papakita po natin sa inyo kung ano ba yung mga pre-harvest activity natin dito. Ano ba yung ginagawa natin dito sa ating Lakatan Plantation bago po harvestin yung ating mga saging. Gaya po nito. Oh. Ito po ay pwede nang ma-harvest. We will see kung talagang pwede nang ma-harvest. Yan na rin po ito mga ka-agri. Oh. Yan. Yan po. Yun po, yung gagawin po natin ay magdidilift po tayo ngayong araw. Paano ba yan i-dilift? Ipapakita po natin sa inyo. Yun po ang mga ginagawa natin, kung ano ba yung purpose nun sa gagawin natin. Sasabihin natin sa inyo mga ka-agri. Gamit po nitong ating binili na karet sa online. Yung gagawin po natin ay bawasan na natin yung dahon para po bukas pag nag-harvest po tayo nito or after 2 days po ay hindi na yan makakahambalang pa dito sa ibang puno. Kasi mahirap po mag-harvest ng lakatan natin pag hindi po nabawasan yung mga dahon sa taas. Para po hindi po yan sasagi sa ibang dahon. So yung gagawin natin ngayong araw po ay talagang babawasan yung dahon. Ipapakita po natin sa inyo kung ano, paano yung ginagawa. Ayan po. Ayan yung ginagawa natin. Ayan. At itong mga ganitong bunga na po ng saging kasi mga ka-agri, kahit 1 week from now pa, gagawin mo na ito ay pwede pa rin. Hindi na kasi ito makakatulong talaga itong mga dahon na ito pagdating ng araw ng harvesting talaga. So yun, pag in-harvest natin yan, the next day or the other 2 days from now, ay hindi na po magiging mahirap pa kasi nabawasan natin yung dahon. At ayun, gagawin natin yung sa mga dahon mamaya. Pagkatapos po yan, ililigpit po natin yan dito sa area ng mga nilalagyan kasi talaga. Kasi dito kasi daanan ng tubig. Dito naman yung area na pang lagyan na sa kanila na mabubulok ng sila every other line po yan. Yan po. Yan po yung ginagawa natin. So yung iba dito, hindi natin sure kung ma-harvest na siya after 2 days kasi yung iba alanganin naman siguro sa laki, pero wala na po yung saysay yung mga dahon na ito, wala na po talaga kasi yan nga po sabi natin sa inyo, hindi na niya kailangan itong mga dahon na ito kasi bilog na kasi yung bunga. Time na talaga na harvestin yung bunga ng mga saging natin. So yon, habang ginagawa natin yan dito, pinapakita po natin sa inyo yung activity natin before the day ng pagha-harvest. So para pag na-harvest ko yan, madali lang, mabilisan lang mag-harvest mga ka-agri. Kasi nga nakuha na yung mga dahon ng saging. Itong mga dahon ng saging natin, pag medyo sinipag tayo, pwede namang gawing pangkumpay sa kambing pag sinipag tayo. Pag ayaw natin gawin, okay lang, pabubulukin na yan dito sa kanyang area na rin. Hindi na yan nalalabas dito sa ating taniman. Talagang pinabubulok na lang yan dito para magiging fertilizer na rin siya. Ito medyo alanganin pa. So hanap tayo dito yung mga makikita natin talagang parang pwede na siyang ma-harvest kahit 1 week from now. Ito pwede na ito. Siguro mga 1 week or 3 days pwede na itong ma-harvest Yan po. At isang purpose na rin po yan, at least ay makadaan na kaagad yung sinag ng araw dito. At least makakatulong po sa pag-control ng kanyang sigatoka ng ibang mga puno dito. If ever na ayaw mahulog. Ayan po. Okay. Tako kung may mga ilang puno pa kaya yung pwede alanganin pa dito sa dulo. Baka meron tayo ditong pwede. Itong isa maliit na ito,
Hindi na lumaki yung bunga dahil pinagkukunan ng tawag mga saha or planting material ito dati. Kaya hindi na lumaki talaga yung bunga. Pero kasi nag-sacrificial planting po tayo dati. Ayan. Nabansot yung bunga nito. Pero okay lang. Kasi at least nakapag-expand na rin tayo. Hindi naman kasi talaga yung ano natin dati dito yung bungon sa bunga ayaw pa makuha. Saan pa kaya? Dito sa dulo siguro mga ka-agri. At pagkatapos na mamaya ay ililigpit talaga yung mga dahon. Ito para siyang matumba. Okay. Ganito po yung pinapagawa na rin sa mga malalaking lakatan farm pag malapit na yung harvest day. Mayroon silang tauhan na yung ginagawa talaga ay ganito po yun. Magkukuha lang talaga ng dahon. Nagbabawas lang ng dahon para pag yan po tutumbahin na, harvestin na, wala ng dahon sa taas. Hindi na talaga tawag na damage pa yung dahon ng ibang masagi na mga tawag bunga ng saging. Nabali yung sangha. Nangyari dito. Bakit kaya? Kunin lang natin. Nabali na konti lang naman siguro yung ano natin. Harvestin natin after 2 days or 1 day. Hindi naman ganoon kadami. Hanapin natin yung iba dito na talagang ready na mga ka-agri. At least na control ng konti yung sigatoka. Ito sigatoka, grabe. Itong isa malamang after some time medyo malaki na itong laman sa loob. Wala na itong mga dahon na ito. Wala na ito talaga. Yan. Ba't namali ako? Okay. Dito kaya pwede kaya itong bunga niya maliit pa siya. Maliit pa. We'll see another place here. Kung pwede na ba? Wala na yata Ito alanganin pa. Alanganin pa talaga. So yun mga ka-agri, yung gagawin natin ay yung mga dahon kanina ilalagay na naman yan sa tamang lugar at nang hindi siya magiging tawag pangit tingnan. So pero ito gagamitin na rin ito sa pag-harvesting. Dito na natin siguro ito lalagay. Gagamitin na rin kasi mga 2 days from now. Direct na dito. Yun po yung mga pinanggagawa natin. Pero alam ko siguro medyo magulo itong video kasi panay yung galaw natin. Wala tayong pang tripod sa ngayon. Pasensya na mga ka-agri kasi pinapakita natin sa inyo dito yung mga talagang nangyayari sa tawag sa ating taniman. Ito po ay preparation na para bukas or the other day kung kailan magsasabi yung ating market na harvestin na yan. Mayroon bang ready for harvest dyan? Yan na po. Hindi na rin talaga magtatagal talagang harvestin na. Kasi nga may mga ready for harvest na talaga mga ka-agri. So ito yung mga ito dito sobra naman to. Talagang ibigit sila sa isang line lang para hindi po pangit tingnan yung ating taniman.
Ayan. Ito nga eh. Ginawa pa lang eh. Nakaano na sa taas na puno ng iba eh. Paano para pag tinumba mo yan na ang haba ng mga dahon na ito, hindi masisira yung ibang puno. Dami na namang mga damo-damo. Oh, pakita na lang natin naman sa inyo mga kag pagkatapos po nito na nagawa na natin. So yun po, talagang naka-plaster na, naka-in place na para hindi po maging magulo. Tingnan yung ating taniman ng ating lakatan. Nabilang po natin siguro dyan sa mga 6-7 puno yung pwedeng ma-harvest na the next day or the other 2 days from now mga ka-agri. So ayan, dito na area halos marami nang nagbubunga at nasa ano na 1/4 na yata yung na-harvest dito. Hindi pa nang umabot ng 1/4 na na-harvesting. Pero kasi nga staggered kasi yung pagbunga dito kasi marami ditong nahuli sa paglaki. Kasi nga sa hindi magandang time dati, hindi magandang panahon dati. At iba dito ay mga replace pa. So iba talaga ay mahuhuli pa. Yung ibang replacement po nakita natin ay mauunahan pa yata ng mga follower. At ito po hindi pa natin kinukuha. Ito. Pero uubusin rin yan kasi may transplant po tayo. Magta-transplant, kukunin yan. Ito lang talaga yung matitira. Yung mga pinasunod nating mga follower. Okay, ito pag nakuha ito na yung follower kaagad eh, ang laki eh. Nauna masyado eh. So hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Agritech Mix TV po. Bye bye na.